Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng video na ito. Kaya makinig na maigi, unawain mong mabuti at panoorin mo ang video hanggang dulo. Malamang ay isa ka din sa nakabalita tungkol doon sa Facebook post ng Philippine Embassy sa Roma regarding doon sa conversion ng Philippine driver's license to Italian. Most likely ay kasama ka din doon sa ilang taon nang naghihintay ng development na ito. Pero madami pa din ang mga dapat na linawin tungkol doon sa kanilang announcement. Kaya sa video na ito ay idadissect natin at i-explain natin detail by detail ang FB post ng Philippine Embassy sa Rome. Ang intindi ng iba, lahat ay automatic na pwedeng magpa-convert. Pero, hindi ganoon. Maigi na maging malinaw sa iyo ang tungkol doon sa less than 6 years at saka more than 6 years na residensya dito sa Italia. Ano ba ang dalawang paraan para magkaroon ng Patente di Guida Italiana? Alamin natin ang detalye Raga. Doon po na sigla. Partiamo! Para ang isang Pinoy na legal na naninirahan dito sa Italia ay magkaroon ng Patente di Guida Italiana, mayroong dalawang paraan. Una, base doon sa Akordo o Memorandum of Understanding of 2006 sa pagitan ng Pilipinas at ng Italia, kapag ka mayroong valid na Philippine driver's license nang magpunta dito sa Italia, ang isang Pinoy, pupwede na ipapa-convert lang niya iyon into Italian. Ang pangalawang paraan para magkaroon ng Patente di Guida Italiana ay mag-enroll sa isang eskwela guida. Ipasa yung theory exam at ipasa din ang actual driving exam. Para sa karamihan, mas mahirap ang proseso na iyan dahil kung hindi ka pa gaanong nakakaintindi fully ng Italiano, ay mahirap pumasa doon sa theory exam. Isa pa na factor ay mas malaki ang gastos kapag ka nag-eskwela guida. Kaya obviously, mas madali ang proseso kapag ka ipapa-convert ang valid na Philippine driver's license into Italian license. Dahil wala ng exam ng theory at saka pratika po ay mas maliit din ang gastos. Ano ba ang regulamento para ma-convert ang valid na Philippine driver's license into Italian driver's license? Una, dapat na pagdating mo dito sa Italia at nagka-residensya ay mayroon ka ng dalang valid na Philippine driver's license. Hindi po pwede na ikaw ay nakarating dito sa Italia at ikaw ay nagka-residensya, po'y umuwi ka sa Pilipinas, tapos pagbalik mo sa Italia ay saka ka pala ang nagkaroon ng valid na Philippine driver's license. Mahalagang faktor ang residensya. Mula nang ikaw ay magka-residensya sa Italia, ang iyong Philippine driver's license ay kailangan mo na maipa-convert into Italian sa loob ng 4 na taon na naging residente sa Italia. Kapag ka lumampas diyan, hindi na po pwede na magpa-convert. Nangyari yan sa akin personally. Nalampasan ako. Kaya ako, kagaya ng iba pa nating mga kababayan, ay nag-eskwela guida at ipinasa ang mga exams. Kaya nagkaroon ng Patente di Guida Italiana. Ang steps na kailangang sundin sa conversion ng patente ay ito. Kailangan na gawin ang conversion bago pa maging 4 years na may residensya sa Italia. Dapat pa nga at saka mas maigi na within a year ay magawa na iyan. Kailangan na kumuha ng sertifikato sa embassy o sa konsulato at ipatranslate ang valid na Philippine driver's license. Paki-comment na lang Raga kung 22.50 euros paga ang fee sa consulate o kaya naman sa embassy o ngayon ay 27.50 euros na. Once na nagawa mo iyan, mayroong 3 options na maaaring pupuntahan para magpa-convert ng driver's license. Maaaring sa motorizazione sa inyong lugar, maaari na sa ACI o kaya naman ay sa isang eskwela guida. Normally ay sa eskwela guida ang practical na puntahan
para magpa-assist ng conversion. Doon sa Eskwela Guida ay i-assist ka nila sa mga documents na kailangan, pati yung gagawin na medical exam at mga fees na babayaran. Kailangan ang valid Italian IDs gaya ng Carta di Identità, valid na permesso di soggiorno at 2 pieces ng current na photo tessera na white background. Pero ano ba ang nangyari? At bakit nitong mga nakalipas na mga 5 to 6 years ay hindi na makapagpa-convert ng valid na Philippine driver's license into Italian license ang mga Pinoy na bagong dating dito sa Italia? Kahit pa sinunod yung mga steps na binanggit kanina at qualified naman at kumpleto yung kanilang mga requirements. Ang isa sa dahilan ay ang pagbabago at pag-update ng LTO sa atin ng model na ini-issue na Philippine Driver's License. Kasama sa bagong format ang driver's license codes, vehicle categories, driver's license classification, at ang type of clutch na ginamit. Kaya dahil diyan, hindi pinayagan ng motorizazione na ma-convert ang Philippine driver's license into Italian license hanggat hindi na mo-modify o na-update ang akordo, ang agreement o MOU, yung Memorandum of Understanding sa pagitan ng Italia at ng Pilipinas. Sabi pa nga doon sa Facebook post ng Philippine Embassy sa Rome, 2018 pa noong magsimula ang renegotiation patungkol diyan. So, ganun katagal. Kaya madaming mga bagong dating na mga Pilipino dito sa Italia na hindi makapagpa-convert ng kanilang Philippine driver's license into Italian license at karamihan pa nga ay nalampasan na sila ng 4 years na required na residensa. Fast forward, nitong August 10, 2026, finally ay napirmahan na din ng representatives ng Pilipinas at ng Italia ang driver's license conversion protocol. Maging ang official website ng Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale ay mayroong announcement about diyan. Pati ang official Facebook page ng Italian Embassy sa Manila, maging yung Manila Standard News Outlet. At syempre, mismo ang official Facebook page ng Philippine Embassy in Italy. So ngayon ay iisa-isahin natin ang info na nilalaman nitong official announcement na ito ng Philippine Embassy in Italy doon sa kanilang official Facebook page para maunawaan natin kung ano ga ang naging update ngayon tungkol dyan sa conversion ng driver's license into Italian driver's license. Sa part na ito, ang sabi ay, the updated annexes cover only models issued between 2017 and 2023, while models that were issued from 2024 and onwards will still be under negotiations between Philippine Embassy and MIT to further update the annexes. Ang MIT, ang ibig sabihin niyan ay ang Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi, mahalaga ang taon, model o version ng iyong Philippine driver's license ngayon na meron ka. Dahil ang cover ng protocol ay yung mga models ng Philippine driver's license na issued 2017 to 2023. Ang mga issued naman 2024 and onwards, kailangan pa na maghintay na mangyayari, na magiging agreement dahil under negotiations pa. Ipinaalala nila sa part na ito, the protocol is only an update about the agreements, annexes, and select provisions to reflect current developments in both countries' driver's license systems, while the original 2006 Memorandum of Understanding remains valid and in force. Important part ito na dapat na maging malinaw. Ang mga Pinoy na nagkaroon ng residensya sa Italia less than 6 years are entitled to convert their valid Philippine driver's license without undergoing theory exam, also practical or actual driving exams. Pero ang mga Pinoy holders naman ng valid na Philippine driver's license na naninirahan sa Italia more than 6 years period will have 180 days
from the date na magkaroon ng visa ang protocol to apply for conversion of their valid Philippine driver's license. Pero mayroong kondisyon. Kailangan ng successful completion ng driving test na ang purpose noon ay para ma-verify kung ang holder ba ng Philippine driver's license ay patuloy pa din na nagtataglay ng technical fitness alinsunod sa mga batas na ipinapatupad dito sa Italia. Kapag naratipikahan o napagtibay na ang protocol, ang Pilipinas at ang Italia, aabisuhan nila ang isa't isa. At once na nakumpleto nila ang kani-kanilang internal procedures, after 60 days na magawa yan, magkakabisa na ang protocol. Parehas ang Italia at Pilipinas ay maglalabas ng official announcement sa sandaling ang protocol ay magkaroon na ng visa. Sa last part ng post, nangako ang Embahada ng Pilipinas sa Roma na maglalabas sila ng kaukulang advisory at frequently asked questions or FAQs para sa Filipino community dito sa Italia kapag ang protocol ay naipatupad na at ang pagpapatupad ng bagong protocol ay nagsimula na. So recap muna tayo ng timeline para mas maging malinaw. Good news dahil sa ilang taong paghihintay, last August 10, 2026, ay napirmahan na ng Pilipinas at ng Italia with their representatives ang protocol for driver's license conversion. Pero pending pa at in process pa, hinihintay pa ang susunod na step which is yung ratification at pagkumpleto ng kani-kanilang internal procedures. Kailangan pa na magawa yan ng parehas na bansa at abisuhan ang bawat isa. Kung kailan yan matatapos, walang nabanggit na target date. Let's say na natapos na nila yung gawin, yung ratification, completion of internal procedures, naabisuhan nila ang isa't isa, maghihintay pa ulit na lumipas ang 60 days para iyan magkabisa. By that time, saka pa lang mai-implement ang mga bagong regule. Kung hindi, dahil napirmahan ang protocol at mayroong announcement ang both Philippine and Italian authorities, ay pwede ka nag-aagad na pumunta sa motorizzazione o sa ACI o sa isang eskwela, guida o autoskwela para magpa-convert ng iyong valid na Philippine driver's license. Kailangan pa na hintayin na magkaroon yan ng visa. Na-promise naman ng Philippine Embassy na mag-a-announce ulit sila. Kung hindi, kailangan panahintayin muna yan. Huwag muna agad pupunta doon sa autoskwela kasi hindi pa po pwede. Kailangan ding maging malinaw yung nabanggit na 6-year rule. Kung ikaw ay naninirahan dito sa Italia nang wala pang 6 years at valid pa ang iyong Philippine driver's license, malaking adbentahe yan dahil pwede mong i-convert ang iyong lisensya na hindi na kailangan pa na mag-exam ng theory maging yung practical driving. Base iyan doon sa protocol ngayon, doon sa kanilang announcement. Kung ikaw naman ay naninirahan na dito sa Italia ng mahigit sa 6 na taon, base doon sa protocol at info na nabanggit sa announcement, kung ikaw ay holder ng valid na Philippine driver's license, may pagkakataon ka na mag-apply ng conversion into Italian driver's license sa loob ng 180 days once na magkabisa na ang protocol. So good news iyan sa mga matatagal na dito sa Italia na wala pang patente di guida Italiana. Kaso laang, tandaan, mayroong nabanggit na kondisyon. Para magawa ang conversion para doon sa mga 6 years nang mahigit na naninirahan dito sa Italia, okay? Kailangan na makumpleto at makapasa sa isang driving test. Base sa aking pagkakaintindi, hindi yan kagaya nung normalin na test sa theory at saka sa actual driving test para magkapatente. Kundi isang driving test para ma-verify ng Italian authorities kung ang holder ba ng Philippine driver's license na iyon ay patuloy pa din na tinataglay niya ang tra virgolette technical fitness. Kung paano nila yan gagawin or kung anong pamamaraan ang kanilang ipapatupad, ay hihintayin pa natin ang kanilang mapapagkasunduan. Hindi pa natin alam sa ngayon kung ano yon. Pero kung iisipin, ay maigi yan. Bakit? Kasi dahil diyan, nagkaroon ng chance
ang mga matatagal ng residente dito sa Italia para makapagpa-convert ng kanilang valid na Philippine driver's license. As of now, syempre, wala pa tayong specific na info para matukoy kung ano ba ang gagawing procedure para ma-verify nila yung sinasabing technical fitness. Although umaasa ako na nakapagbigay ng clarification ang mga info na nabanggit sa video na ito, pero alam ko na madami pa ding mga tanong na dapat na masagot. Kagaya ng tanong at concern ng marami, at ito ay tanong ko din, paano kapag ang Philippine driver's license na meron ka ngayon ay expired na? Kasi laging binabanggit doon sa announcement na valid Philippine driver's license. E paano pagka expired na? So malalaman pa natin sa magiging announcement nila at saka doon sa FAQs na ilalabas Avanti. For sure, Raga, ikaw ay mayroong tanong din. I-comment mo lang ang mga questions mo. Malay mo, hindi natin masabi, baka mabasa iyan o makarating sa mga taga-Philippine Embassy o sa mga taga-konsulato at maisama ang sagot doon sa ilalabas nilang announcement at FAQs. At hopefully ay malinawan pa ang iba pa ng mga tanong. Dating gawin, Raga, once na mayroong update, may bago silang announcement, babalitaan kita. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, sana ay mapusuan mo or malike mo. Sana ay ma-share mo din sa iba para sila maging aware din, malinawan din sila. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, sana ay makapag-follow ka or makapag-subscribe sa aking social media pages and channel. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga! Alla prossima!